po muna tayo ng update mula po sa aking partner sa Department of Agriculture, ASEC Arnel de Mesa. Welcome back. Thank you. Thank you, Ms. Busy. Yeah. Yes. Una sa lahat, ASEC, ano-ano po yung mga significant na programa at proyekto na inyong napagtagumpayan ngayong taong 2024 para po sa sektor ng agrikultura ng bansa? If you can name maybe a few notable ones. Yeah. Ninya, itong taon na to, masasabi ng ating kalihim at ng buong kagawaran, isa sa pinaka-challenging na taon dahil napakaraming pagsubok ang dinaanan natin from El Nino, mga sunod-sunod na bagyo at saka La Nina. But despite this, isa siguro sa malaking accomplishment ng ating kagawaran at ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr. yung mapababa at ma-stabilize ang presyo ng ilang key agricultural commodities, kagaya na ng asukal, napakataas niyan dati at naipababa natin from 80 to 120. Ganon din yung sibuyas o onion ninya, malaki ang naging presyo niyan, umabot yan ng more than 700 at napababa yan at hindi lang bumaba at naging stable ang presyo. Yung karne naman, patuloy yung ating problema sa African swine fever, pero hindi natin naranasan yung pagkukulang ng mga supply nitong mga agri-commodities. At isang magandang kwento rito, yung bigas, bagamat nagkaroon ng pagtaas ay nakita natin na unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas at hindi tayo nagkukulang sa supply sa ating bansa. At narito na nga yung mga ilang programa kagaya ng Rice for All, yung P29 na para sa mga vulnerable sector, at ilulunsad natin itong Nutri-Rice at itong Sulit Rice. Ganun na rin yung paghuli ng napakaraming mga smugglers at yung pagpasa ng mga key na mga batas na nakakatulong sa sektor natin. Mamaya tatanong ko po muli sa inyo yung Sulit Rice and Nutri-Rice. Pero some issues lang, sir, na para maliwanagan po yung ating mga kababayan. Yung sinasabi recently, yung umikot kayo sa mga palengke at yung presyo po ng bigas, nakita nyo sa iba ay masyadong mataas, more than what should be, no? Yeah. From 40 something to 60 po. Yeah. Tama po ba? Tama yun niya. Sa pag-ikot kahapon ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. kasamang Secretary Roque ng DTI, may nakita tayo na ilan talaga ng mga nagtitinda ng bigas at napansin ni Secretary Kiko na supposed to be itong presyo ng ganitong klase ng bigas ay mababa pero nakita natin na mataas. At nagkaroon na ng mga hakbangin, nag-meeting agad kahapon at meron ng mga hakbangin para tingnan at siguraduhin na mas mapapaba palalo itong presyo ng ganitong bigas na nasa pamilihan ngayon. So magkano po dapat siya? Ang tansya ay nasa 45 yung landed cost nito, pero binibenta ito ng more than 60 pesos. Dapat kung papatungan niya ng 5 to 7 pesos, nasa 50 hanggang 52 pesos dapat. Pero nakikita natin more than 10 pesos ang dagdag. So iyan ay tinitingnan na ng ating kagawaran. And yung isa pa pong issue na sa kabila ng pagbaba ng taripa po sa presyo ng bigas, ano, at sinasabi ng NEDA na wala naman daw masyadong pagbabago sa presyo. Ano po ang masasabi nyo dito? Tama yun niya, kung titingnan natin, all the necessary key ingredients are there para talagang magsimula na bumaba ang presyo ng bigas. Napakarami ng supply natin, binaba na ang taripa, mababa rin ang farm gate, so dapat mababa na yung presyo. So, kaya nga naglagay tayo na itong ating kadiwa ng Pangulo sa mga piling pamilihan para maipakita sa mga mamimili at sa mga kababayan natin na kaya yung ganitong mga presyo. At ayon na rin nga sa mga pagpupulong dito sa committee hearing, nakikita talaga yung mga ilang problema at makakakita tayo ng mga hakbangin para tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo nila. Sana nga po, ano? At on to better news, yung paano nakatulong naman po ang DA sa pagpapalawak ng market access para sa mga lokal na produkto at pagtaas ng export opportunities ngayong taon. Ninya, ang isa siguro maganda na gawa ng ating kalihim, nagkaroon na rin tayo ng opisina na pinamumunuan ng mga assistant secretaries on logistics and exports ng ating mga key agricultural commodities. At ngayong taon, marami tayong mga produkto na na-export na. Pangunahin dito yung Hass avocado papuntang Japan at iba pang produkto at pinapalawak pa natin yung mga existing natin na mga prutas at commodities na may export kagaya ng durian sa China at sa iba pang lugar.
Ngayon, inaayos yung mga logistics para lalong mapababa yung presyo ng mga agricultural inputs nang sa gayon ay mapabura yung ginagastos ng ating mga magsasaka. At the end, ang pangunahing mandato ng ating kagawaran ay mapalaki ang produksyon at mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka at mangisda. So mga ganitong hakbangin nakikita natin by 2025, magsisimula na magbunga yung ating mga ginagawang hakbangin. Of course, ito ay mga idea at saka mga suwestyon ng ating kalihim. Okay. Ano naman po yung mga pangunahing layunin ng inyong kagawaran para naman po sa darating na 2025? At ano po ang aasahan dito ng ating mga kababayan? Unang-una niya, ang pakay natin, lalo pang mapababa ang presyo ng mga bilihin para at palakasin ang produksyon natin. Unang-una nga dito sa kadiwa ng Pangulo, yung Rice for All, magsisimula na yan, ilunsad natin na 38 to 39 pesos. Ngayon kasi nagsimula tayo 45, naging 43, 42, ngayon 40, pabababain pa yan next year. At isang maganda na malalaking proyekto natin next year, yung mga key agricultural infrastructure projects ay magsisimula yung ating mga malalaking irigasyon, cold storages, yung ating mga post-harvest facilities ay magsisimula na at inaasahan natin na marami tayong maitatayo sa 2025. Kaya makakaasa ang ating mga kababayan, mga magsasaka at mga isda ng malaking pagbabago sa sektor simula ng 2025. Okay. Kumusta naman po ang supply at presyo ng mga agri-products ngayong holiday season? Ninya, unahin natin ang bigas. Ina-expect natin by the end of the year more than almost 3 months sa magiging national stock inventory natin. Good for another 3 months going to the lean season next year. So kahit may lean months at wala tayong anihin pa hanggang March, April, meron tayong sapat na imbak ng bigas at meron din naman ding importasyon na dumarating during the first quarter. So makakaasa tayo ng magandang supply at magandang presyo ng bigas ng mga first quarter next year. Yung ating mga livestock, kagaya ng karning baboy, manok, inassure tayo ng ating mga agri-industry livestock players na wala tayong problema sa supply. Ganon din naman sa mga gulay at iba pang commodities. Ganon din sa isda. Magtatapos yung close fishing season by January, February. So, babalik uli yung magandang harvest natin ng mga isda sa panahon na yan. Okay. Balikan po natin, Asek, yung nabanggit ninyo kanina na sulit at saka Nutri-Rice sa taong 2025. Ano po ang kaibahan nito sa nakasanayan nating bigas? At nasa magkano naman po ang magiging presyo nito? Ninya, itong sulit rice, ito yung 100% broken pero white rice din ito. Ang kaibahan lang normally, yung well-milled, 25% broken. So itong sulit rice, 100% broken, niluluto namin yan sa DA at yan din yung kinakain namin. At maganda yung quality. Ang kaibahan lang niya talaga, durog siya. Pero magandang klase siya ng bigas. Ito ay ibebenta ng 35 to 36 pesos. Siguro by January din yan. Yung Nutri-Rice naman, ito yung tinatawag na single pass na bigas natin. Nasa pagitan niya ng well-milled at saka ng brown rice. So makikita natin na medyo, medyo brownish ng konti. Pero nadyan yung maraming fiber, nutrients, minerals. So napaka-healthy nitong ating single pass. Nasa 36 to 37 pesos itong ating Nutri-Rice. Maganda itong pag niluto, madali kang mabusog. Ang ratio ng tubig sa bigas ay 2 to 1. Mas kaunti at madali kang mabusog. At mataas ang milling efficiency pag single pass lamang. So natutulungan natin yung ating bansa para padamihin yung ating bigas. And at the same time, magiging mas malusog ang ating mga kababayan pag matututo silang kumain itong Nutri-Rice. So, kumbaga, hindi talaga siya brown rice, no? Parang light brown rice. Yeah, light brown rice siya, single pass. Kasi yung brown rice talaga, ang tinatanggal lang yung hull o yung ipa. So, talagang nadun pa yung pinaka-brand niya o yung, I forget sa Tagalog, pero yung brand niya nadun pa. So, ito naman, tatanggalan pa konti para makinis ng konti. Pero hindi siya puti na bigas. Magugustuhan kaya ito ng mga Pinoy? Sanay po kasi tayo sa white eh. Sigurado ako magugustuhan nila. At ang magandang benefit ito talaga yung kalusugan at
na idudulot sa ating mga kababayan. At napakaganda nito at madali silang mabusog. Madaling mabusog. Oo, para hindi ka, sabi nga nila, bawas-bawasan daw ang kanin. Yes, tama yun. Oo, kung lalo na sa mga may diabetes, tsaka Correct. yung mga nagtatry po magpapayat. So, dito naman po tayo sa temporary ban sa importation ng mga live cattle at buffalo. Maging ang mga produktong mula dito po na galing sa bansang Japan. Ano po ang dahilan at ano po ang epekto nitong temporary ban sa ating mga mamimili? Ninya, nag-report ang bansang Japan na nagkaroon ng outbreak ng lumpy skin disease or LSD sa Fukuoka sa Japan noong December 15 at kaya naman nagkaroon na tayo, nag-issue na si Secretary ng temporary ban sa pag-aangkat ng buhay ng mga cattle at water buffalo galing dito sa bansang Japan. Ganun na rin yung unpasteurized milk at saka yung mga semen dahil pag nakarating dito sa ating bansa, pwedeng mahawa yung ating mga baka at saka mga kalabaw. So, pwede ito kasing ikamatay ng ating mga alagang hayop. So, these are preventive measures para masigurado natin na hindi kakalat sa ating bansa itong delikadong sakit na to na LSD or lumpy skin disease. Alright, maraming salamat po sa mga update na ibinahagi nyo sa amin mula po dyan sa Department of Agriculture, ASEC, Arnel. Thank you.